para makatakas sa atake ng corpse explosion ng ating bida. Ang Dragon Warrior ay lumikha ng panangga sa paligid ng kanyang barkong pandigma. Gayunpaman, sa gitna ng napakaraming makapangyarihang pagsabog, ang pananggang iyon ay nabasag sa loob lamang ng ilang sandali. Bilang resulta, ang mga barkong pandigma ay nadamay sa pagsabog at nagsimulang masira isa-isa. Ang iilang natitirang barkong pandigma ay desperadong sinubukang tumakas mula sa saklaw ng pagsabog, ngunit ang mga bugzo ay labis na napakalakas kaya't saan man maganap ang isang pagsabog, ang mga kalapit na barkong pandigma ay automatikong nadamay at nagsimula ring sumabog. Dahil dito, maging ang mga panangga ng mga barkong sumusubok tumakas ay nagkabasag-basag, at sila rin ay nasira isa-isa. Nagpatuloy ang tagpong ito sa loob ng mahabang panahon, tuloy-tuloy ang pagsabog, at patuloy na nagkakawatak-watek ang mga barkong pandigma. Habang pinagmamasdan ang nakakatakot ngunit kahali-halinang tanawing ito, ngumiti ang ating bida at nagsabing, ang tanawing ito ay talagang maganda. Samantala, sa kabilang panig, ang pinuno ng mga Dragon Warriors, ang namumuno sa buong tropa, ay lubusang nabigla matapos masaksihan ang pagkawasak. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Sa sandaling iyon, may nagulat sa kanya mula sa likuran, sa loob ng wala pang isang minuto, nawala na tayo ng mahigit 200 barkong pandigma. Mahigit 4,000 warriors ang namatay. Nang marinig ito, agad na inutusan ng pinunong dragon ang lahat na umulong ng mabilis hanggat maaari para makaalis doon anuman ang mangyari. Ang iilang nakaligtas na barkong pandigma na malayo pa sa pagsabog ay mabilis na lumingon at tumakas ng buong bilis, sinusubukang makatakas mula sa paningin ng ating bida. Habang pinagmamasdan silang tumatakas, naging seryoso ang ekspresyon ng ating bida at sinabi niya, tingnan natin kung gaano kayo kalayo tatakbo. Kung hindi kayo babalik sa inyong base, paano ko malalaman kung paano kayo gumagawa ng maramihan ng mga puppet warrior na iyon? Pagkatapos, sumulong muli ng buong bilis, nagpatuloy siya, hindi ko maaaring hayaang magpatuloy ang lahi ng mga dragon sa pag-unlad ng ganito. Kung magawa nilang lumikha ng mga manika na lampas sa antas 80 sa hinaharap, ang sangkatauhan ay mapupunta sa malubhang problema. Sa loob ng isang buong oras, walang tigil sa paghabol si Lin Muyo. Pagkatapos ng isang oras ng pagtugis, sa wakas ay dumating siya sa himpilan ng mga dragon. Sa malawak na lugar na ito, hindi mabilang na mga barkong pandigma ang nakahimpil, at sa gitna mismo ay nakatayo ang isang napakalaking kuta na napapalibutan pa ng mas maraming barkong pandigma ng dragon. Nang makita ito, naging seryoso ang ekspresyon ng ating bida at sinabi niya, hindi ko inaasahan na magtatayo ang lahi ng mga dragon ng isang lumilipad na kuta dito. Sa napakalaking pamumuhunan ng tauhan at mapagkukunan, anong sikreto kaya ang binabantayan nila? Bigla, may lumipad palabas mula sa kuta ng napakabilis, patungo mismo sa ating bida. Habang pinagmamasdan itong papalapit, bulong ng ating bida, ang mga sungay ng dragon na iyon isang regression bloodline. Mukhang siya ang pinuno ng kutang ito. Tumigil ang pinunong dragon sa harap niya, nakangisi habang sinasabi, Lim Muyo, hindi ko inakala na maglalakas loob ka talagang habulin kami hanggang dito. Nang marinig iyon, tumigas ang tingin ng ating bida. Malamig siyang sumagot, hindi na kailangan ng walang saysay na salita. Sa pagitan ng lahi ng tao at Dragon Clan, wala nang puwang para sa magkakasamang pamumuhay. Lumaban tayo. Sa kanyang pagdedeklara, galit na umungol ang pinunong dragon, na inuutusan ng kanyang mga tropa, wasakin si Lim Muyo. Agad, lumiwanag ang buong lugar habang ang mga patong-patong na panangga ay nag-activate isa-isa. Ang kuta ay ganap na sinore sa ilalim ng isang napakalaking energy dome, at ang lahat ng nakapalibot na barkong pandigma ay pinaandar din ang kanilang mga panangga. Pagkatapos, mula sa kuta at sa mga barkong pandigma, hindi mabilang na mga sandatang parang kanya nang nagsimulang magpaputok, nagpakawala ng tuloy-tuloy na mga sinag ng enerhiya patungo sa ating bida. Nang makita ang bagyo ng mga atake na paparating sa kanya, nagdilim ang mukha ng ating bida habang nag-iisip. Ganon kalakas na energy, lahat ng ito ay totoong Dragon Warriors. Walang pag-aalinlangan, inilabas ng ating bida ang kanyang karit, inikot ito habang malamig na sinasabi, kung gayon, magkaroon tayo ng tunay na labanan. Lumabas ka, Poisonous Thunder God Beast. Sa utos na iyon, pinakawalan niya ang kaluluwa ng Poison Thunder Beast mula sa kanyang karit.
Sa sandaling lumabas ito, lumabas ang pagbagso ng espiritual na enerhiya, na nagpalakas dito kaagad. Pagkatapos, ipinatawag ng ating bida ang lahat ng kanyang skeleton warriors, libo-libo sa kanila na lumabas sa likod niya na parang isang madilim at walang katapusang hukbo. Kaagad pagkatapos nito, kinuha niya ang essence ng Poison God Blood mula sa kanyang inventaryo. Sa sandaling lumabas ito, naglabas ito ng napakatinding alon ng enerhiya, nagpapakita ng isang nakakasilaw na berdeng aura na nagpainit sa mukha ng pinunong dragon sa takot. Nanginginig siya, at sinabi, ang aura ng isang Diyos. Pagkatapos ay pinakawala ng ating bida ang asensya ng lason na dugo sa himpapawid, ikinalat ito sa buong larangan ng labanan. Berdeng nakal-alasong hamog ang umagos mula sa kanyang mga kamay, mabilis na tinatakpan ang buong lugar. Nang makita ito, nagngalit ang ngipin ng pinunong dragon at umungol. Nararamdaman ko ito, malakas ang lason mo, ngunit ang lason ay hindi makakaapekto sa mga barkong pandigma o mga kuta. Nagbigay ng madilim na tawa ang ating bida at sumagot, "Oh, napansin mo, kung gayon." Pagkatapos ay itinuro ang kanyang karit pasulong, sumigaw siya, "Poisonous Thunder Beast." Sumulong. Umungal ang Poisonous Thunder Beast, sumusugod ng buong bilis patungo sa kuta, nalukob sa alon ng nakal-alasong gas. Habang papalapit ito, ibinuka nito ng malaki ang bibig, nagtitipon ng nakakatakot na enerhiya upang magpakawala ng isang mapaminsalang atake na poison type. Habang sinisingil nito ang atake, nanginginig ng husto ang buong larangan ng labanan. Kasabay ng kidlat, isang malakas na pagbagso ng nakal-alasong enerhiya ang pumuno sa hangin. Ang katawan ng halimaw ay nagningning ng nakakasilaw, berdeng kidlat habang inihahanda nito ang kanyang atake, Venomous Thunder Annihilation. Ang lason at kidlat na nagniningning mula sa katawan nito ay hindi maisip na nakamamatay. Kahit bago pa man pakawalan ang atake, isang matinding alon ng presyon ang kumalat sa buong lugar. Nagdilim ang ekspresyon ng pinunong dragon. Nang maramdaman ang panganib, bulong niya, "Hindi ito maganda." Pagkatapos ay sumigaw siya, "Pigilan iyan." Ngunit huli na ang lahat. Pinakawalan ng Poisonous Thunder Beast ang atake at isang napakalaking pagsabog ng nakal-alasong kidlat ang sumabog. Humahagibi sa larangan ng labanan na parang bagyo, mabilis na kumalat ang lason, nilulusaw ang mga katawan ng mga Dragon Warriors at naging buto na lamang sa loob ng ilang segundo. Ang nakakagimbal na lason ay lubusang nilusaw ang kanilang mga kaliskis at balat, nag-iiwan lamang ng mga buto. Ang pagsabog ay napakalaki kaya't maging ang mga panangga ng maraming barkong pandigma ay nagkabasag-basag, na nagdulot ng agad na pagkamatay ng hindi mabilang na mga Dragon Warriors sa loob. Habang pinagmamasdan ng kanyang mga tropa na namamatay ng kahabag-habag, sumigaw ang pinunong dragon sa pagpapanik, umurong. Umalis agad sa blast zone. Sa kanyang utos, sinubukan ng mga nakaligtas na Dragon Warriors na tumakas, ngunit ang nakal-alasong pagsabog ay masyadong nakamamatay at mabilis, nilalamon ang lahat sa daraanan nito. Nagpatuloy ang patayan sa loob ng ilang mahabang sandali hanggang sa wakas, nang magsimulang kumupas ang nakal-alasong hamog, iilang barkong pandigma na lamang ang natira sa paligid ng kuta, at iilang Dragon Warriors na lamang ang nabubuhay. Kahit ngayon, isang makapal na patong ng nakal-alasong gas ang nakapalibot pa rin sa kuta, at sa loob ng ilang sandali, ganap itong sumabog, ang buong istruktura ay gumuho at nadurog sa isang napakalaking pagsabog. Habang nagiging guho ang kuta, isang alon ng madilim na enerhiya ang nagtipon sa himpapawid. Bigla, isang portal ang lumitaw mula sa kadiliman. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ng ating bida at sinabi niya, "Hindi maaari, ito ay isang secret realm." Iyon ang binabantayan nila sa lahat ng oras. Ang pinunong dragon, nang makita ang pagpapakita ng secret realm, ay umungal, iwanan ang lahat ng barkong pandigma. Patayin si Lin Muyo sa lahat ng paraan. Protektahan ang secret realm. Hindi natin ito dapat ipakuha sa mga tao. Ngunit ngumiti lamang ang ating bida at bamulong, paumanhin, ngunit hindi ninyo ito mapoprotektahan. Mula sa sandaling ito, ang secret realm na ito ay akin na. Dito nagtatapos ang kabanatang ito. Siguraduhing irate ang kabanatang ito 1 hanggang 10 sa mga komento sa ibaba. Magkikita tayo sa susunod na video, hanggang sa muli, mag-ingat at paalam.